Magandang umaga muli mga kapatid. So ating mensahe po ngayon ay sa katanungan. Malapit na ba ang kaharian ng malapit na ba ang katapusan ng sanglibutan? Alam, bakit ko naisip na i-aral po ito? Kasi napapansin po natin ng mga nakaraang mga araw, ang daming earthquake, di ba? Hindi natin mabilang kung ilan yan eh. Sunod-sunod lang po yan, October 5, 11, 9, September 30, 11. Sunod-sunod yan. At hindi lang po sa atin. Kasi ngayon lang na taon na ito, sa aking pagkatao, na nagkaroon ng ganyang klaseng sunod-sunod na mga earthquake. Hindi sila mahihingi ng klase. Dito po sa Bogo City, meron po mga kapatid dyan, nakarating na ako dyan eh. Magnitude 6 point, dami namatay. Dito po sa Manay, Davao Oriental, malakas na ito. 7 something yun. Hindi sila mahina. Sunod-sunod. Tapos, may hindi po dito sa mas malakas pang earthquake na sa Russia na po. Hindi ang hirap din kasi niya, Pedro Pavlovsky. Hindi yung pangalan nila eh. Tapos nagkaroon pa ng tsunami alert hanggang sa US. Isipin nyo, October din yan, mga kapatid. Tapos, habang nagkaroon ng earthquake sa Pilipinas, meron din earthquake sa Papua New Guinea. Tingnan nyo, October something din yan, October 7. Ibig sabihin, sa mga tao, pag nangyayari yan, inisip nila, malapit na ang malapit na katapusan ng mundo. Inisip nila yan eh. Dahil mayroong doktrina ng ganon. Paano natin ipapaniwalag ito? Sabay-sabay na earthquake. Ganon talaga ang mundo, mga kapatid. Ang hindi natin alam, araw-araw, may lindol. Sa Japan, sa Pilipinas, doon po sa may tinatawag na Pacific Ring of Fire, sa New Zealand, araw-araw mayroong lindol dyan, kaya lang mahina, hindi natin alam. Hindi mo napapansin. Gumagalaw talaga yan, everyday. Pero may pagkakataon na malakas yan at nagiging nararamdaman ng tao. Hindi natin alam yun. Dito po sa aral ng mga tao, dito sa Mateo, chapter 24, verse 7, itong ganyan na sinasabi. Nakasulat kasi yan kanila. Tingnan nyo. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Ganyan. Sabi nyo, tingnan mo ka, nangyayari na ngayon kanila eh. Noong po 2010, nagkaroon ng malakas na earthquake sa Japan, di ba? Nagkaroon ng tsunami. Nasira pa yung mga nuclear plant nila doon. Sabi ni Tim LaHaye, na isang born again something. In commenting on the Japanese earthquake, Tim LaHaye says, the Bible tells us in Matthew 24, yun nga, that one of the signs of the last days, one of the birth pangs to occur is an increase in earthquake activity and intensity. We're seeing that happen here. It's not just earthquakes, but hurricanes and all kinds of natural disasters. So sabi Tim LaHaye, yan ay sign na malapit na kanyang katapusan ng sanglibutan. Pag dumadami ng earthquake, kanya kalamidad, etc. Ano na yan, kaya malapit na kanya yung katapusan. Hindi lang sa Tim LaHaye. Si Hal Lindsey. Sikat po ito sa kanya, in the promise. Kanya. Jesus warned that the earthquakes will decrease in frequency and intensity as this old earth prepared for its final cataclysm. Hindi ko alam kung naniniwala si Hal Lindsey sa evolution. Sabi niya, old earth. Ang totoo niya ng lupa, ang earth, hindi siya matanda. Ilang libong taon pa lang ang lupa. Hindi siya milyon. Sabi niya, malapit na kaya katapusan ng sanglibutan. It says that this piece of the prophetic jigsaw puzzle is supposed to be taking place in our day. So pag dumadami ng kanyang earthquake, kalamidad, etc. At lumalakas ng earthquake, malapit na kanya. So sa isip nila, malapit na katapusan ng mundo. Ganoon din po sa Seventh-day Adventist, si Robert H. Pearson, yun. Sa kanyang Shaking and Quaking Planet, parang yung awit yan, ano?
With increasing frequency and intensity, Mother Earth has been shaking and quaking. Hundreds of thousands of people have lost their lives. Multiplied, thousands more will perish in great earth spasms ahead. Never since the days of Noah has the world been so badly battered. Again, God speaking to us is seeking to tell us that our time is short. So malapit na po ang katapusan ng mundo. Sabi nila. Dahil nga dumadami na kaya yung mga earthquake, lumalakas, ganyan. Nagkataon nga sa taon na ito, sunod-sunod nga naman, di ba? So para tumatama yung kailang kaisipan na malapit na ang katapusan ng mundo. Ano po? Ayun pa, sabi po rin sa Matthew 24 verse 6, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." So pag malapit na kanya yung katapusan, ayan, nagkakaroon ng digmaan at aliyangaw ng digmaan, ganyan. Ano sabi nila? Pasilin natin sa panahon natin ngayon, may digmaan sa Ukraine, sa Middle East, sa pagitan ng India at Pakistan, tapos yung gulo sa South China Sea o West Philippine Sea, kung ano man ang pangalan nun, at yung impending invasion, 2028 yata yan, o 2014, ng China sa Taiwan, ganyan. Digmaan, ganyan. So lahat ng mga yan, nagsasabi, ay sa ibang mga tao na naniniwala dyan na malapit na ang katapusan ng mundo. Ano ito? Tayo may mga Kristiyano, di ba? Alam natin na ang mundo'y matatapos, nakasulat dyan eh. Alam ba yung totoo dyan? Malapit na ba o hindi? Kasi kailangan tayo manindigan kung ano yung totoo. May naninindigan, malapit na kanya, malapit na. Pero pansinin natin ang Biblia na po, mga kapatid. Ano yung katotohanan niya? Doon po sa nag-aaral sa Matthew chapter 24, basihan ng talatang kinot natin kanina, tatlong pananaw nila. Yung mga born again at karamihan ng denominations, sila may futuristic view. In other words, lahat ng nakasulat sa Matthew 24, di pa nangyari yan. Nung ito isinulat sa panahon ng Panginoon, hindi pa nangyari, mangyayari pa lang yan sa darating na panahon. At yun ay sa panahon natin ngayon, sabi nila. Ito yung mga usually mga premillennialist na mag-ahari ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon sa lupa. So meron silang futuristic view. Meron din po preterist view. Dahil may salita preterist, ang ibig sabihin past. Kung kayo po yung nag-aaral ng Kastila, preterito definido, ganyan. Preterito yung perfecto, yung past tense yun eh. Yung isa yung simple past tense, yung isa past perfect tense. Preterist, ganyan. Sabihin, natapos na. O past. Sa Matthew 24, naniniwala rito, lahat na nakasulat doon, ay wala kaugnay sa katapusan ng isang libutan. Kundi, lahat na nakasulat sa Matthew 24, ay tumutungkol doon sa pagkasira ng templo sa Jerusalem noong 70 AD. May mga kapatid na naniniwala dyan. Hindi masyado delikado yan, mas delikado yung una. Pero yung tamang view, ano yung tamang view? Ito yung aking pinaniniwala at ito yung totoo. Hindi siya pinaniniwalaan ko siya, hindi. Contextually, pag tinignan natin yung context. Ano, Matthew 24, dalawa basic events ang sinasabi niya. Destruction of the temple in Jerusalem na nangyari noong 70 AD. At saka yung pagdating ng Panginoon o yung end of the world or end of the age. Dalawa, hindi isa. Paano natin nalaman yun? Pumunta tayo sa talata. So Matthew 24 verse 1 and 2, ito isang artistic na interpretation ng templo ni Herod na nandun doon sa panahon ng Panginoon. Tatlo yung templo na yun. Yung templo itinayo ni Solomon, na giniba, ni Nebuchadnezzar, tapos itinayo muli sa pagbabalik nila, at yung pangatlong templo ay kay Herod. Yun ang pinakamalaki. Palibaga, napaka-grande nitong templo na ito, na napakalalaki ng mga gusali, na kung masisira yan, parang katapusan ng salibutan. Sabi nila, daw dito sa Matthew 24 verse 1 hanggang verse 2, then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. Kanya, pinagmamalaki nila eh. Kasi audio sila eh.
And Jesus said to them, do you not see all these things? Assuredly, ibig sabihin, katotohanan, I say to you, that one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down. Sabi, magigiba lang lahat ng bato na yung ating Panginoon. So, yun ang pinag-uusapan nila. So, mula doon sa malapit sa templo, lumipat sila ng lugar. Yun ang pinag-uusapan nila. Yan ang uling sinabi ng Panginoon. Walang bato sa ibabaw ng bato na hindi magigiba kanya. Ang pinag-uusapan yung templo, masisira lang yan kanya. Kasi sinasabi ng Panginoon, huwag mo nyo ipagmalaki sa akin yan, magigiba lang yan kanya. So, lumipat sila ng lugar. Pumunta sila sa Mount of Olives. Ito po yung Mount of Olives. Makikita nila yung templo. Mabundok yan eh. Sa verse 3, now as he sat on the Mount of Olives, lumipat sila ng lugar. The disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things be? Alam mo, pag ito yung tanong, paano mo maintindihan yan? Alisin mo yung, yan ang, doon tayo magsisimula. Hindi natin binasing verse 1 and 2. Hindi alibaw dyan ng verse 1. Ano yan? Puro pronoun yan eh. Tell us, when will this things be? So, pag pumunta tayo sa verse 2, sabi ng Panginoon, walang bato sa ibabaw ng bato, ang hindi yan ang tinatanong nila. Kailan mangyayari? Bali, tanong nila, kailan mangyayari sinasabi mo? Dahil bato sa ibabaw ng bato sa templo ay magigiba. Yun ang tanong nila. Pakalang tanong, what will be the sign of your coming and of the end of the age? By necessary inference, naituro na ng Panginoon, nagkatapusan ng mundo. Naituro na niya. Pero yung pagdating niya, ano yung sign ng yung pagdating niya? Hindi natin lang kung ito'y tumutukod sa pagdating niya sa huling araw o yung pagdating niya na may kaugnayan sa katulad ng bansang Israel. Malalaman natin yung sa talata. So, tatlong tanong nila. Hindi lang isa. Sabi niya, kailan mangyayari yung sinasabi mo? Pangalawa, anong tanda ng yung pagparito? Pansinin natin. Ang karakter ng mga Hudyo, gusto nila palagi ng tanda. Yun ang karakter nila. Tanda, ano tanda niya? Di ba, nung pagkatapos ng maggawa ng maraming himala ang Panginoon, nagtanong ang mga Hudyo sa kanya, anong magiging tanda? Ano yung magiging tanda yung bibigyan mo sa akin? Wala lang kayo bibigyan ng tanda sa inyo, sabi ng Panginoon. Kasi ginawa na niya, di ba sila naniniwala? Makikita rin naman natin dito, anong tanda ng pagparito at katapusan ng panahon, ganyan, o katapusan ng mundo. Tatlong tanong yan. So, yung context, tatlong tanong. Hindi siya tumutukoy sa isang bagay. Di ba? Maliwanag yun. Kaya, mahalaga sa ating pag-aaral, ano ba yung pinag-uusapan? Siyempre, tatlong tanong, tatlong sagot. Pero tignan natin. Simple lang, mga kapatid. Yung una at pangalawang tanong ay magkaugnay. Yung destruction ng templo at yung tanda ng yung pagparito. Mapapasin natin sa Old Testament, ang salitang pagparito ay hindi naman literal na pagparito ng Diyos. Nababasa natin araw ng Panginoon, the day of the Lord, the day of God. Nababasa natin yun. Meron siyang kaugnayan sa kahatulan. Later on, makikita natin dahil yung pangalawang tanong ay may kaugnayan sa kahatulan ng bansang Israel. Ang tanda ng pagkakilala ng Israel ay sa Diyos, ay yung templo. Pansinin natin, habang sila naglalakad sa ilang, tabernacle pala na palipat-lipat. Meron siyang liwanag doon sa tapat ng tabernakulo. Yung nagpapakita na kasama nilang Diyos. Ayun. Later sa templo, nawala na yun. Dahil doon lang yung templo, naging tanda ng ang Israel ay bansa ng Diyos. Yun makikita natin. So sa verse 4 and 14, makikita natin, ito yung mga tanda bago masira yung templo. Habang lumalapit yung mga bagay nito, alam nila, malapit ang masira yung templo. Yun yung makikita natin. Basahin po natin. Sino ang kausap ng Panginoon? Ito po isang basic na bagay na dapat natin intindihin. Ito ba ikausap tayo ng Panginoon? May ibang sa kausap. Sinin natin na po. Tingnan niyo, salita. Puro you.
May kausap ang Panginoon, di tayo. Sino kausap niya? Kanya mga lagad. So, sino ini-inform ng Panginoon tungkol sa mga bagay ito? Hindi tayo. Sila. Meron siyang kausap eh. Hindi naman lalaman tayo dyan nung nagsasalita yung Panginoon. Tingnan niya, basahin natin. And Jesus answered and said to them, sino yun them? Sila, yung mga lagad niya, di ba? Hindi tayo. Take heed that no one deceives you. Sino yun? Hindi tayo, sila. In other words, hindi tayo dapat mag-ingat sa sinasabi. Sila mag-iingat, di tayo. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you, ganyan. Sino makakarinig? Hindi tayo, sila. And you will hear of wars and rumors of wars. Sino makakarinig doon? Hindi tayo, sila. So yung mga apostol, hindi man nila alam ang China, West Philippines, wala sila alam dyan. Pero meron silang alam na dadigmaan sa panahon nila. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Anong klaseng katapusan nyo? Yung una, destruction of Jerusalem, yung sinasabing walang bato sa ibabaw ng bato, na hindi magigiba, hindi sinasabi niya katapusan. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. So, kanina yung sinasabi yan, hindi sa atin. Sa kausap niya. And they will deliver you. Hindi tayo. Sila. So, wala tayong kaugnahan dyan, actually. They will deliver you up to tribulation and kill you. Sino yung papatayin nila? Tayo. Sila. And you will be hated by all nations for my name's sake. Kapopotan sila dahil sa ating Panginoon. Hindi rin totoo yan. Sa ating. Di ba tayo kinapopotan dahil sa Panginoon, di ba? And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, wala nang kayusan, ganyan, the love of many will grow cold. But he will endures to the end shall be saved. Sino yun? Tayo. Sila. Sino makapagtitiis sa panahon na ito kaya maliligtas? Hindi sila mamamatay, ibig sabihin. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. So meron siyang pinakita kanya. Bago mangyayari ito kanya, naipangaral na ang Ebanghelyo sa buong sanglibutan. Nangyayari na ba yun? Pasilin natin. Sabi niya, tignan natin ang sinabi ni Pablo. Nang naisulat ni Pablo ang Colossians, ito ay 60 to 64 AD. So malapit ng 70 AD, 6 years or 10 years. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, tingnan nyo, sabi niya, past tense, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. So inalala, sa panahon ng mga apostol, naipangaral na ang Ebanghelyo sa kanilang sanglibutan. Dito ang salitang sanglibutan na naunawaan nila, ay hindi ang sanglibutan na naunawaan natin ngayon. Tingnan niyo yung perspective ng mga tao. Bago nag-elect si Magellan, ang paniniwala ng mga tao, pagdating mo sa Gibraltar, malaking malaking bangin. Mahuhulog ka doon nila dahil ang paniwala nila, ang mundo ay flat. Nung nag-elect si Magellan, nakaikot siya sa buong mundo, patunayan nila ang Earth ay bilog. Kasi nag-umikot siya pupunta siya dumaan siya sa baba ng Argentina, tapos bumalik siya sa Africa, bumalik siya sa Spain. So napatunayan nila bilog. O hindi sila naniniwala bilog ang sanglibutan hanggang hindi nila napatunayan. Ganun sa panahon nila. Ang alam na nila sanglibutan, yung alam nila sanglibutan. Yun ang Roman Empire. So yun na pangalang buong Ebanghelyo sa panahon na yun. So naipangaral na, sabi ni Pablo. Pag naipangaral na yan, kanya, darating na yung katapusan, magigiba ng templo sa Jerusalem. Ito ko yun, dahil nung AD 70, naipangaral ng Ebanghelyo kahit sa mga hindi. At sinira ng Panginoon, templo sa Jerusalem. So yun ang unang tanong, unang sagot. Pangalawa, makikita natin. Dito sa verse 15-28, magkakaroon ng kapigatihan sa Jerusalem.
Pasinin natin ang Jerusalem ay isang walled city, parang Intramuros, nakabakod yan. At sa loob ng Jerusalem, yung templo. So, ang ginawa ng mga Romano, pinalagiran nila yun. Ng ilang buwan o ano. So, dumating ang araw, siyempre nakapaligid sila, wala silang pagkain. Kaya nagkaroon ng pag-uusig sa panahon na yun. Wala silang pagkain, mamamatay sila eh. Ayon po kay Josephus, karamanduman na nangyari doon sa panahon na yun. Yun naman yung mga namamatay, kinakain nila. Kung meron kang anak ngayon, papatilak para kainin mo, tapos yung anak mo nang kakainin nila. Baka nangyari pa, nagkainan sila. Nagbatayan. Dahil wala silang kakainin. Kaya yun ang karamanduman kanya na sinasabi ng Panginoon. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, doon sa Daniel, pag-aralan mo natin yan, standing in the holy place. Yung mga Gentiles, hindi sila pwedeng pumasok sa templo, bawal yun. Pero pagdating ng destruction of Jerusalem, papasok yung mga Romano sa loob ng templo. Yun ang sinasabing desolation, abomination of desolation. Babasusin nila yung templo sa Jerusalem. Bawal naman yung tildo. Whoever reads, let him understand. Then let those who are in Judea, ito yung sinasabi ko, pambihira. Kung hindi tumutungo sa katapusan ng sanlibutan, pupunta tayo sa Judea, tatakas ka. Isipin nila yan, para wala silang common sense. Ang kinakausap ng Panginoon, sila yung taga-Judea. Dahil ang Jerusalem ay nasa Judea. Kaya kung nakikita ninyo ito kanya, yung mga Romano, nakapaligid na kanya, at papasok sa, umalis na kayo kanya. Winawa na sila ng Panginoon, tumakas na kayo. Sabi niya, then those who are in Judea, flee to the mountains. Tumakas na kayo kanya. Let him who is on the... Kung ito'y katapusan ng sanglibutan, hindi mo na magagawa yan. Magagawa mo ba yan? Hindi mo na magagawa yan. Gigibayin na ng Diyos ang Panginoon sa sanglibutan. Pero tingnan, pinatatakas mo sila. Kung katapusan ng sanglibutan yan, saan tatakas sa Panginoon? Bakit pupunta pa tayo sa Judea, tapos tatakas tayo sa mundo? Walang common sense yun, di ba? Ang makikita natin, ito'y patungkol sa mga Judea sa panahon na yun. Dahil magkakaroon ng kapigatihan, tumakas na kayo kanya. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of the house, of his house. Let him who is in the field not go back to get his clothes. But who to those who are pregnant and those who are nursing babies in those days? Pag dumating ang Panginoon, anong pang kahalaga kung buntis ka o nagpapasuso? Wala na. Bakit ganon? Kasi pag ikaw ay buntis at nagpapasuso, mahirap ba tumakas? Pinatatakas sila eh. Pasahin po natin. And pray that your flight may not be in the winter or on Sabbath. Ano pag kahalagahan sa pag dumating na yung Panginoon? Ang kahalagahan, pag winter, mahirap tumakas. Malamig. Mamamatay ka, di ba? Kung Sabbath, hindi ka rin makakatakas dahil yung lahat ng gates sa Jerusalem nakasara. Saan ka dadaan? So hindi ka makakatakas, sabi ng Panginoon. For then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, sa panahon nila. Nor ever shall be. Kanya. So dumal ang mangyayari sa loob ng Jerusalem sa panahon na yun. So hindi ito patungkol sa katapusan ng sanglibutan. Natatawa akong maiinis pag narinig ko tinuturo nila. Sabi, yung nasa Judea, tumakas sa bundok, ay gagawin natin. Ang buong sanglibutan, pupunta sa Judea, tapos tatakas sa bundok. Pero kung pinag-uusapan dito yung destruction of Jerusalem, at yun ang tinuturo ng Panginoon sa mga talatang ito, tama yun. Tumakas ka na dahil kung hindi, mamamatay ka. Ganyan. Tingnan nyo kung gano'ng grabe yun sa verse 22. And unless those days were shortened, no flesh would be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Ganyan. Kung babasahin po yung aklat ni Josephus, na isang Jewish historian na kasama ng mga Romano, si General Titus, bigla siyang umalis. General Titus, anak siya ng emperor, siya yung nag-siege sa Jerusalem at sinira nila yung templo doon. Pero bigla siyang umalis, bumalik siya sa Rome. Yun ang sabi ng Panginoon, pinakikili nila yung kanya eh. Alang-alang sa mga banal.
Dahil kung hindi, walang mabubuhay kanya. For Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, impossible even to the elect. So ito ay pagkakataon ni Satanas na lokohin ng mga kapatid. Sa panahon nila, hindi sa atin. Sabi nito, see, I have told you beforehand, therefore if they say to you, Luke is in the desert, do not go out. Luke is in the inner rooms, do not believe it. Ganyan. Kasi pagdating ng Panginoon, malalaman natin lahat, hindi ka na magtatanong. Ganyan. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. So ito tumutungkol sa pagdating talaga ng Panginoon. Dahil may chismis kasi. Nandito na yung Panginoon, kaya lang, lumabas na kayo. May chismis. Pag nangyayari yan, sabi ng Panginoon, kayo maniwala kanya. Ito mangyayari yan, kanya. Forever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Makikita kung maraming bangkay kanya, maraming agla sa taas. Dalawang kahulugan yan eh. Yung sinyalis, ang insignia ng mga Romano ay eagle. So pag pumasok na yung mga Romano, maraming mamamatay. Ganyan. Pangalawang kahulugan, yung mga vultures na isang uri ng kamukha ng mga agila, pag may mga bangkay, kakainin nila. Pag maraming patay, makikita mo niya, paikot-ikot sila siya taas. Whatever is the meaning, sakto lang yan. Kung yung Romano, sign nila ay eagle. So andun yung sign nila, magsandudo sila, at maraming mamamatay ganyan. So yun ang mangyayari doon sa kasalukuyan na ginigiba nila yung templo. Ito yung mangyayari sa panahon na yun. Kaya susunod na tanong, makikita natin yung sign of your coming kanya. Yun ang susunod na tanong. Ano ang sanda ng yung pagparito kanya? Yung ba'y tumutugkol sa pagparito ng Panginoon physically? So yun ang katapusan ng sanglibutan? Hindi. Mas bakit ano makikita natin? May salita ito eh. Immediately kanya. Immediately after the tribulation of those days. So, pagkatapos na nag-iba ang templo sa Jerusalem kanya, ito yung mangyayari kanya. So, dito, end of the world. So, basahin natin. Tingnan yung mga figures. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven. Paano yun? Kung ito ay literal, ang isang pinakamaikli, pinakamaliit na between ay ilang libong malaki kaysa sa lupa. Paano babagsak sa iyo? Yung ating araw, hindi siya ang pinakamalaking between. Ito ay isang medium size na between. Mas malaki higit ito sa lupa, sa earth, di ba? Paano babagsak sa lupa yan? So in other words, ito po yung mga figure of speech, hindi sila literal. And the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ano yun? Meron din sinasabi sa Thessalonians, di ba? Pero yung mga bagay na yan ay nagpapakita ng judgment. Tingnan po niyo sa Isaiah, chapter 39 to 10. Ito po yung katulan doon sa hari ng Babylon. Yung binasa natin, yung mababasa natin, exactly the same. Basahin po natin. Doon po sa 30, sabi nila, yan daw po si Satanas. Hindi yan. Ito ang hari ng Babylon. Bakit pasahin po natin dito? So, 13 verse 9. Tignan ninyo ang araw ng Panginoon at dumarating ngayon. Araw ng Panginoon, day of the Lord. Mabagsik na may pot at mapangis na galit upang gawing wasak ng lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyo. Sapagkat ang mga bitwi sa langit at ang mga buntalan nito ay hindi magbibigay ng liwanag at ang araw magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi bibigay ng buwan ng kanyang liwanag. Di ba pareho dyan? Pero patungkol saan ito? Ito yung patungkol sa hari ng Babylon na paaraw na siya ahatulan ng Diyos. So makikita natin yung literal. So Joel chapter 3, 14-15.
Makikita rin po natin yan. Paghahatulan ng Diyos ang mga bansa kanya. Hindi yung last day, hindi physical na pagkawasak ng mga bansa sa panahon na yun. Ganyan din po ang ating makikita. Dito po sa aklat ni Joel. Yun din ang figure niya, basahin nga sa chapter 3, 14-15. Chapter 2 pa rin. Ito po, basahin natin. Napakarami ang mga libis ng pagpapasya sapagkat ang araw ng Panginoon malapit na sa libis ng pagpapasya at ang araw at ang bituin ay magdidilim at pipigilan mo bituin ang kanilang pagniningning. So ito yung purwa judgment, di ba? Dito sa Ezekiel, ganoon din. Pag-aatulan ng Diyos ang hari ng Egypto, ganoon din po ang makikita natin sinasabi. Pasahin natin sa 32, verse 7 to 8, pasahin natin. Kapag ka ikaw ay aking inalis, aking tatakpan ng langit, at padidilimin ko ang kailang mga bituin, aking tatakpan ng ulap ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Lahat ng maniling ng liwanag sa langit, ay aking padidilimin sa iyo. Tatakpan ko kadiliman ng ilupain, sabi ng Panginoon Diyos. So ano ito? Judgment. So ano ito mangyayari pagkatapos ng templo sa Jerusalem? Ito yung judgment ng Diyos sa bansang Israel. Sabihin, officially, sila po ay nire-reject na ng Diyos bilang bahay niya. Kasi ang gatan doon yung templo sa Jerusalem, iisipin ng bansang Israel, sila pa rin ang bahay ng Diyos. Nung gibayin ng Diyos ang templo sa Jerusalem, yan ay pagpapakita na hindi na sila ang bahay ng Diyos. So yung judgment yan ng bansang Israel, hindi literal na pagdating ng Panginoon. Kaya susunod na makikita natin, ay yung mismong panahon kung kailan mangyayari yan. Dinigabigay siya lang sa natin. Sabi nito ng ating Panginoon, now learn this parable, ito po isang fig tree. Now learn this parable from the fig tree. When its branches already become tender, pag malambot ang kanya, and puts forth leaves, pag nagkakadahon, you know that the summer is near. So you also, when you see all these things, yan. Sino makakakita? Sila, hindi tayo. Yung kanyang mga lagad. Pag nakita ninyo yung mga bagay dito na sinabi ng Panginoon, know that it is near at the doors. Surely I say to you, this generation, so meron panahon. Hindi natin panahon, yung panahon nila. This generation will by no means pass away, and all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Sinasabi ng Panginoon, kahit ang mundo, alam natin ang mundo at lupa'y mawawala na yan. Pero salita ko, hindi mawawala yan, matutupad. So kailan mangyayari sinabi niya doon sa binanggit natin? So interasyon nila kanya. Sa panahon ninyo, hindi tayo. Tingnan nyo yung generation. Ano ibig sabihin ng generation? Ang generation, ang ibig sabihin sa talatang ito, Matthew 24, verse 34, di ba? The whole multitude of men living at the same time. Sabihin, sa panahon na mga yon, na lahat ng mga tao, sa panahon na yun, mangyayari yan, ganyan. So, sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga taong kasabay ng mga apostol, mangyayari itong sinabi niya, doon sa unang bahagi. So, hindi yan sinasabi tungkol sa atin, o tungkol sa darating na panahon sa panahon nila. Ito yung mangyayari, malapit na sa panahon nila. Hindi kayo mamamatay. O hindi lahat sa inyo mamamatay. Mangyayari yan, ganyan, sa generasyon nyo. So yung mga tao na buhay, sa parehong panahon na yun, ganyan. Hindi kayo mamamatay, hindi mangyayari yan, ganyan. So hindi sa panahon natin, di ba? Kaya susunod na makikita natin na sinagot ng Panginoon, yung kanyang mismo pagdating. Ito na yung judgment day. Iba siya. May mga tanda. Pinapalaya sila, di ba? Tumakas na kayo, kanya. Pero dito, may pagkakaiba. Basahin natin. But of that day, singular. Mapapasin niyo yung binabasa natin ngayon. Puro these days, ganyan. Pero gusto, isang araw lang.
Ito yung ano ito, isang araw na ito. Yung pagdating ng Panginoon. Yung judgment day. Yung katapusan ng isang libutan. Basahin natin. But of that day and hour, no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. Kung totoo yan sa destruction of Jerusalem, may mga tanda eh. So, pag nakikita mo yung tanda, sa lamang malapit na. Pero dito walang tanda kanya. Bakit? But as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating and drinking. Sabi, ginagawa yun, ordinary ginagawa ng mga tao. Marrying and giving in marriage. Until the day that Noah entered the ark, and did not know until the flood came and took them all away. So also will the coming of the Son of Man be. So hindi natin malalaman kung kailan siya darating. Basta lang siya darating, ganyan. Walang tanda. Eh yung isa may mga tanda eh. So alam yung sinabi natin, ang Panginoon, di siya nagsasalita ng isang bagay. Yung una, ibang bagay yun. Ito, ibang bagay din. Ganyan. Tatlong tanong nila eh. So, sinagot ng Panginoon yung tatlong tanong nila. Sabi nito, then two men will be in the field, one will be taken, and the other left. Ba't dalawa? Bakit yung tatlo, o apat, 5, 6, 8, 9, 10, ba't dalawa? Babae, dalawa rin. Two women will be grinding at the mill, one will be taken, the other left. Ba't dalawa rin? Hindi, actually, literal na dalawa yan. Dalawang klaseng tao lang yan ang nandoon pagdating ng Panginoon. Yung isa kukunin niya, sino yun? Sa 1 Thessalonians chapter 4, yun naman Kristiyano, kukunin niya. Dadalhin niya sa langit, sino yung matitira? Yung hindi Kristiyano, dadalhin sa impyerno yun. Babae, ganun din, dalawa lang. Kasi isa Kristiyano, siya hindi. Kasi ito tumutugkol sa pagdating ng Panginoon. Magmula po sa chapter 24, mula sa 36, hanggang chapter 25, isa lang ang paksa dyan. Ang pagdating ng Panginoon. Judgment Day, di ba? So, noong unang panahon, wala naman chapter at saka verses. Tuloy-tuloy lang yan. So, makikita natin. Tuloy po natin. Watch, therefore, ganyan. For you do not know what hour your Lord is coming. Hindi natin alam. Kaya, maganda kayo, yung sinasabi niya. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief will come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. Siyempre. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Bakit alam natin na ito yung last day? Dahil pagdating sa 2 Peter, yun ang sinasabi ni Pedro. Yung sinabi ng Panginoon, yun ang sinabi ni Pedro. Basahin natin. Sa chapter 3 ng 2 Peter, ito ang ating mababasa. Sabi niya sa verse 10, ngunit darating araw ng Panginoon, nagkaya ng isang magnanakaw, sabi niya. Yan ang sabi ng Panginoon, ito sabi ni Pedro. Sabi niya, tuloy natin. Ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sagkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at gawang naroon ay masusunog. Hindi Temple of Jerusalem yan. Buong sang libutan. Yung nakikita na sa paligid. At ang mga sagkap ay matutupok sa apoy at ang lupa, at ang mga gawang naroon ay masusunog. Ganyan. So itong mga nangyayaring earthquake, ng kalamidad, hindi lang yung nangyayari yan. Kaya lang magiging aware tayo dahil sa pag-improve ng technology. Kasi natin, 300 years before, meron pa silang paraan na masukat nila yung mga lindon? Wala. Alam lang nila, yung malalakas na lindon na mararamdaman nila. Paano hindi nila nararamdaman? Hindi nila alam yun. Hindi siya nakare-record na ganun karaming earthquake na halos sabay-sabay tumating. Wala silang alam doon. Hindi nga nila alam yung mga bagyo. Hindi nila alam na may bagyo darating. Hindi nila alam yun. Tayo, bakit natin alam? Dahil may technology. Once upon a time, nagtataka yung mga tao, bakit gano'n ang bagyo? Lumilis, gawa gano'n.
Hindi natin alam kung bakit, pero alam na natin kung bakit. Dahil ang pwersa ng mga hangin sa taas, naglalaban-laban yan. Yan ang nagiging nagkakaroon ng effect sa mga bagyo kung saan sila pupunta. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, meron ng amihan na galing sa northwest, northeast. Papabagsak yun, papaba ang flow, no, from north to south. So, kung may bagyong darating, pipigilan niya. Hindi siya makakakyat. Alam natin ngayon yan, dahil sa technology. So, ibig sabihin, nung ang mundo ay naging mundo na, nangyayari na yan. Ganon sa ginawa ng Diyos eh. So, mayroon ng kalamidad, may mga bagyo na, may mga lindol na, etc. May mga puputok na bulkan na. Mula pa nung unang panahon, hanggang sa panahon natin ngayon. So, hindi yan nakakahulugan na malapit na pagdating ng Panginoon. Ang alam natin, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. So, dahil ka ba matakot? Ba't matatakot ka sa isang bagay na hindi mo alam? Di ba natin kung kailan yung the big one kanila? Kaya matakot ka kayo, darating wala kang magagawa. Ba't ka matatakot? Hindi natin dapat maging attitude yung matatakot ka sa isang bagay na wala pa. Matatakot ka pag andun na. Pag nagawa ng para, pag andun na. Pag wala pa, anong gagawin mo? Mag-ingat po tayo sa big one, anong gagawin mo? Eh kung dumating yun, darating yun, wala kang magagawa. Anong gagawin sa bahay mo? I-improve mo yung bahay mo, wala kang magagawin. Kasi darating, wala tayong magagawa. Pero makikita natin, ito pong mga bagay na sinasabi, yung unang bahagi, tungkol sa Jerusalem yan. Natapos na yan. Wala na tayong natupad na po yung 1870. Ngayon, pagdating ng Panginoon sa uling araw, last day, walang tanda po yan. At sinasabi parang magnanakaw sa gabi. Hindi naman sasabihin na magnanakaw, kailan sa magnanakaw. So yung mga tao, ginagawa nila sa araw-araw. At sa darating ang Panginoon sa isang oras, hindi natin nasaan. Meron pong may kahalagaan yun. Dahil pagka sinabi ng Panginoon kung kailan siya darating, talagang yung gagawin ng tao. Papakasama mo na sila. Pag malapit ng Panginoon, magpapakabuti na. Hindi artificial yun, di ba? Gustong malaman ng Panginoon kung sino talaga yung mga tapat. Pag sinabi niya darating siya, lahat magiging tapat. Pag sinabi niya hindi natin lang kailan siya darating, so anong gagawin mo? So ikay mag-aanda araw-araw. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang katotohanan niya, ang preparasyon natin ay araw-araw. Dahil meron tayong expectation araw-araw na anytime ang Panginoon darating. Yun yung totoo. Anytime ang Panginoon darating, hindi natin alam. So ito mga lindol na ito, kalamidad. Di ba, sa pagbubuhay ko mga kapatid, dalawang malakas na lindol, ang alam ko. Dalawa lang. Noong July 1969 o 68, ilang araw lang pinanak si Malaynhon. Tapos yung 1990, yung malakas na lindol, yun lang alam ko. Dalawa lang. Na malakas na lindol sa buong buhay ko, wala lang walo na iba. Yung na iba, nababalita ko lang na nagkaroon ng lindol. Pero sa buong karanasan ko, dalawa lang. Yung July 1968, tsaka yung, ano bang buwan yun? 1990. Yun lang alam ko. Wala na akong ibang alam na lindol. So, so, ang ibig sabihin, nalos pala. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang dapat natin gawin, ibig sa matakot tayo sa mga bagay na yan, maganda lang tayo. Kasi kung tutuusin, kahit ano pang sinasabi ng mga sa pamahalaan na maganda tayo at mag-ingat, wala naman tayong magagawa. Yung bahay mo pa rin yun. Kasi kung dumating ang malakas na lindol, masisira, lang ang magagawa. Tumulis ka na sa bahay mo, yung gagawin mo. Pero, ang mahalaga, pinakikita ng mga kalamidad na ito, na hindi ito ang tirahan talaga natin. Bago gusto kang titira dito na meron pangamba palagi. Dito ang tutunay natin tirahan. At tirahan natin sa langit.
Pag doon sa langit, wala nang ganyan. Wala nang kalamidad, wala nang earthquake, wala nang bagyo, wala na. Wala ka nang agaw-agaw, wala ka nang alalahanin. So, pinakikita lang sa atin ng Diyos. Iyan ang sanglibutan kanya. Nasa kasalukuyan, nakatira kayo. Yung ba gusto nyo tirahan? Yung lugar na palaging meron kalamidad, agam-agaw, etc. Ganyan. Yun ang tinuturo sa atin ng mga lintol na yan. Hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ba't gusto kong tumira dito? Dito, ang tunay nating tahanan sa langit, wala lahat yan. Doon ang talagang kapayapaan na inasam natin. Dito sa binang panguli, sa Revelation chapter 21. Kaya yung mga sinasabi, malapit na, huwag tayo maniwala. Ilang beses ko narinig yan, di man totoo. Sa 21, verse 4, ito ang sinasabi sa atin, sa ating tahanan sa langit, maliban pa dun sa description sa 22, na napakaganda lugar, mga kapatid. Dito, sabi lahat, yung mga naunang bagay, ay pawi na, sabi ng Panginoon, sa natin. At papahirin niya ang bawat luha sa kailang mga mata. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtais man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas ng ganyan. Wala na yan. Pagdating natin sa langit. So, lahat ng bagay may dahilan. Imbes na matakot tayo, wala na tayong magagawa. Actually, maganda tayo sa ating mga kaluluwa. Sakaling may mangyari sa atin sa mga kalamidad na yan, wala tayong problema. Hintay na lang natin ng Panginoon, kanyang pagdating. Yun ang dapat natin ilagak sa ating kaisipan. Kahit na signal number 10 pa yung bakyo, anong gagawin mo doon? Wala tayong magagawa kung tusin. Iligtas mo lang sarili mo. So, the best way you can. Pero actually, wala kang magagawa. Pag natural calamity, wala kang magagawa. Pag ang bagsik ng kalikasan ang pumunta sa atin, alas wala kang magagawa. Doon makikita mo ang bahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Yun po nagsasabi sa atin, kung hindi ka natatakot sa Diyos, itong mga nangyaring ito sa ating kapaligiran ay bahagi lang ng kapangyarihan ng Diyos. Eh ano pa yung buong kapangyarihan ng Diyos pag pinarusahan niya? Anong maghihintay sa'yo? Di ba? So ito po ating mensahe, huwag tayong maniwala dyan na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang paniwalaan natin, darating at darating ang Panginoon, pero hindi natin alam kung kailan. Yun ang totoo. Darating at darating siya, anytime, pero hindi natin alam kung kailan. So in other words, perpetual preparation lang yan para maging handa tayo sa kanyang pagdating. So ibigay na po natin muli kay Brother Matthew para mauna po tayo sa paunahan tayo sa pagpapahawik at ating pagsampa. Maraming salamat, kapatid.